Magandang araw, Sir Casper. At sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Eunice. Matagal na akong naninirahan dito sa Samar. Simula nang mag-asawa ako ng taga dito. Nais ko lang magbahagi ng kwento sa inyong channel, Sir Casper. Pero hindi ko ito karanasan. Kundi karanasan ito ng isang albularyang minsang nanggamot sa anak kong nausog at ilang araw nang nagpabalik-balik ang sakit. Tandang-tanda ko pa habang ginagamot ng albularyang si Manang Lucy, ang anak ko. Ay nagkwento siya tungkol sa kanyang karanasang hinding-hindi niya makakalimutan. Dahil sa tanang buhay niya, ay hindi niya inakalang maranasan niya ang mga pangyayaring iyon. Bale, Sir Casper, kung inyong pahihintulutan ay ibabahagi ko ang karanasang ito sa pamamaraang tila ba si Manang Lucy na ang nagkukwento sa inyo. Nang sa ganon ay maintindihan ng lubusan ng iba ninyong mga tagapakinig. At ito ang kwento niya. Matagal na panahon nang nangyari ito sa lugar ng Samar. Na mga panahong iyon ay nagsasanay pa lang ako sa pagiging isang albularya. Sinasanay ako ng aking abuela dahil ayon sa kanya ay ako ang magiging kahalili niya pagdating ng araw. Kaya naman bata pa lamang ako ay sinasanay na ako palagi ng aking abuela sa tuwing may ginagamot siyang tao. Noong nagdalaga na ako ay sinanay niya ako sa panggagamot at pinapakabisan niya ang mga halamang gamot dahil iyon ang pinakaimportante sa lahat. Hanggang sa isang araw, maaga pa lang ay ginising na ako ni Lola Ponciana. La, hindi ba't wala tayong gagawin ngayon? Bakit ang aga niyo naman po akong ginising? Tanong ko sa aking abuela matapos makapaghilamos. Samahan mo ko mamaya pagkatapos nating mag-agahan, apo. May pupuntahan tayo. Wika ni Lola Ponciana sa akin. Ano po? Saan naman po tayo pupunta, la? Akala ko ba wala tayong gagamutin ngayon? Kakamot-kamot sa ulo ng wika ko sa aking abuela. Diretsyong tumingin sa akin si Lola Ponciana at sinabihan niya akong hindi kami aalis ngayon para manggamot. Magpahinga na muna kami sa gamutan dahil may iba kaming importanteng gagawin. Tinanong ko siya kung ano naman iyong importanteng lakad na sinasabi niya. Sa pagkakaalam ko ay araw ng Sabado noon at magpapahinga lamang kami sa bahay dahil bukas ay marami na naman kaming gagawin. Bumuntong hininga ang abuela ko at nagwikang maghahanap pa raw kami ng halamang gamot sa bundok dahil kaunti na lang ang halamang gamot na gagamitin namin sa panggagamot sa mga sumunod na araw. Halika na, maupo ka na dito at mag-agahan na tayo para maaga tayo makaakyat ng bundok upang sa ganon ay marami-rami tayong mahahanap na halamang gamot. Aya ng abuela ko matapos umupo sa pagkainan. Tumabi na ako sa kanya ng upo at nagsimula na rin kumain ng agahan. Habang kumakain kami ay maraming mga bagay ang kwento sa akin si Lola Ponciana. Nang matapos na kaming kumain ay naghanda na ako ng mga kagamitan. Makaraan lang ang ilang sandali ay naglakad na kaming dalawa ng abuela ko paakyat ng bundok. Makalipas ang mahigit 2 oras at nasa kalagitnaan na kami ng bundok. Habang naglalakad ay sinabihan ako ni Lola Ponciana. Mag-iingat umano ako dahil iba't iba ang mga nilalang na nagbabantay sa mga halamang gamot na kukunin namin. Tanging pagtango at pagsagot ng upo na lamang ang naging tugon ko. Sa kadahilan ng naging abala na ako sa pangunguha ng mga halamang gamot. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali, ay hindi ko na namalayang napapalayo na pala ako kay Lola Ponciana. Nang mapansin kong parang wala nang nagsasalita sa likuran ko,
Sandali akong huminto sa paghahanap ng halamang gamot at nilingon ang pinanggagalingan ko. Napakatahimik ng buong paligid at tanging panakanakang huni ng ibon lang ang naririnig ko. At medyo nakaramdam ako ng kilabot sa sarili ng mga sandaling iyon nang hindi ko mawari kung bakit. "Lola Ponciana!" Sambit ko at hinanap ng mga mata ko kung nasaan na ang abuela ko. Noong hindi na mahagilap ng mga mata ko si Lola Ponciana, ay bumalik ako sa dinaanan namin habang tinatawag siya. Subalit nakailang beses ko nang tinawag si Lola Ponciana pero walang sumasagot. Kaya naman kinabahan na ako dahil iyon pa lang ang unang beses na pumunta kami ni Lola Ponciana sa bundok na iyon. Kadalasan kasi kapag nangunguha kami ng mga halamang gamot, ay sa malapit na bundok o kagubatan lamang kami pumupunta. Kaya lang naman kami pumunta sa pagkalayo-layong bundok na yon. Dahil may hinahanap na importanteng halamang gamot si Lola Ponciana. Dahil may gagamutin siyang taong hinawaan sa pagiging aswang sa susunod na araw. Sa ilang minutong paghahanap ko kay Lola Ponciana ay may nakita akong paslit na nakatayo sa di kalayuan. Nakahubad iyon ng pang-itaas na damit habang nakatingin sa akin. Sa palagay ko ay mga nasa 7 taon na ang paslit na nakita ko, mga kaswang. "Bata, anong ginagawa mo dito? Sinong kasama mo?" Pagtatakang tanong ko at akmang lalapitan na sana ang paslit para kausapin pa ito. Ngunit nakailang hakbang pa lamang ako nang makita kong marahang umatras ang paslit na para bang may kinakatakutan ito. "Teka lang, sandali lang bata. Kasama mo ba ang mga magulang mo?" Tanong ko muli sa paslit. Itatanong ko pa sana rito kung may nakita ba siyang matandang may bitbit na salakot. Nang sa walang ano-ano ay nakita ko itong mabilis nang tumakbo. Hindi mawaring dahilan ay para bang may kung ano ang bumubulong sa aking isipan na sundan ko ang paslit. "Sandali lang bata. Itatanong ko lang kung may nakita ka bang matandang babae?" Tawag ko sa paslit at hinabol na ito. Mabilis itong tumakbo, kaya't binilisan ko na rin ang pagtakbo para mahabol ito. Nakita kong tumakbo paslit papunta sa likuran ng napakalaking puno, kaya't sumunod na rin ako. Subalit noong makalapit na ako sa malaking puno, ay nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Sandali akong huminto at pinasadahan ng tingin. Ang malaking punong nasa palagay ko ay mga 2 dipa ng tao ang lapad noon. Hindi ko masasabing puno iyon ng balete dahil magkaiba iyon at sa tanang buhay ko ay noon pa lamang ako nakakita ng ganoon kaganda at kalaking puno. Dahil sa naintriga ko, kung kaya't marana kong naglakad paikot sa malaking puno. Ngunit saktong pag-ikot ko ay nakaramdam na lamang ako ng may malakas na bagay ang humampa sa batok ko na naging dahilan kaya nandilim ang paningin ko. Nang bumalik ang ulirat ko ay marahan kong idinilat ang aking mga mata. Sa pagdilat ko ng mga mata, Sir Casper, ay magkahalong pagtataka at gulat ang nararamdaman ko. Nagtataka ako dahil sa pagkakaalam ko ay nasa kagubatan ako at may sinusundang bata bago ako hinimatay. Tandang-tanda ko kung may sino ang humampas sa batok ko bago ako nawala ng malay. Pero bakit sa pagdilat ko ng mga mata ay nasa loob na ako ng isang napakagarang bahay? Kaninong bahay to? Bakit ako nakahiga dito sa mahabang upuan? Tanong ko sa aking isipan habang inilibot ang paningin sa buong paligid. Tumayo ako at hinampas-hampas ang batok dahil nararamdaman ko pa ang sakit. Maya-maya pa ay ganun na lamang ang gulat ko at panlalaki ng mga mata nang may makita akong dambuhalang nilalang ang nakaupo sa di kalayuan sa labas ng bahay.
Sisigaw na sana ako nang may marinig akong boses ng isang lalaking nagsalita mula sa likuran ko. Gising ka na pala. Huwag kang matakot. Ang kaibigan ko ang nakita mong nakaupo sa labas ng bahay ko. Siyang nagbabantay dito sa pamamahay ko. Kaya wala kang dapat na ikatakot dahil hindi ka niyan sasaktan. Boses ng isang lalaki sa barito ng boses. Noong nilingan ko ang lalaking nagsalita ay sandali akong natulala sa kadahilanang para akong nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Dahil sa angking kagapuhan ng lalaki. Perpektong-perpekto ito sa paningin ko at maging ang boses nito ay napakasarap sa pandinig ko. Para akong hihimatayin, muli nang makita kong ngumiti ang lalaki. Pasensya na, mukhang nagulat yata kita. Nakangitingwi ka ng lalaki. At inilapag niyang bitbit niyang baso na may lamang tubig. Sinabihan niya akong uminom na muna ng tubig upang sa ganoon ay mahimasmasan ako. Kahit na nagawagapuhan ako sa lalaki Sir Casper ay tumanggi ako sa inialok nito. Hindi ako nagpadala sa matamis nitong mga ngiti. Anong lugar to? Bakit nandito ako sa bahay mo? At ano ang nilalang ang naririyan sa labas ng bahay mo? Tanong ko sa lalaki. Nandito ka sa lugar namin, sa Biringan. Mukhang naligaw ka yata dito sa Biringan. Nakita ka ng kaibigan kong si Toro na pumasok sa lagusan, patungo dito sa lugar namin. Kung kaya't gumawa siya ng paraan bago pa man may makakita sa iyong iba. Pasensya ka na pala at mukhang napalakas yata ang paghampas ni Toro sa batok mo. Paliwanag ng lalaki sa akin. Biringan? Teka, tama ba ang narinig ko? Nasa Biringan ako? Pagtatakang tanong ko at hindi makapaniwala. Hindi naman lingid sa akin na may nakatagong lugar na tinatawag ng karamihang Biringan. Ayon pa sa kwento ng aking abuela, mga engkanto at iba't ibang nilalang ang naninirahan sa lugar ng Biringan. Nangunguha ang mga ito ng mga taong natitipuhan para dalhin sa kanilang lugar para gawing alipin o di kaya ay asawa. Kapag hindi ka sumusunod sa mga nais nilang ipagawa sa iyo, ay paparusahan ka ng paparusahan ng walang tigil hanggang sa ikakamatay mo iyon. Tapos ipakain ang kalunos-lunos mong bangkay sa mga nilalang na halang ang kaluluwa. Kaya naman kinabahan ako ng mga sandaling iyon dahil baka mangyari sa akin ang mga bagay na tanging sa kwento lamang ni Lula Punchana ko naririnig. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Naghahanap lang ako ng halamang gamot kaya uuwi na ako. Dahil baka hinahanap na ako ng abuela ko. Nahintakotang saad ko sa lalaki at hindi ko na napigilan pa ang mataranta. Nagmadali na akong maglakad palabas ng bahay. Nang bigla akong harangan ng nilalang na tinatawag ng lalaking nakausap ko na si Toro daw ito. Dahil sa gulat ko ay napatras ako ng bahagya na naging dahilan kung kaya't napasandal ako sa dibdib ng lalaking hindi ko na malayang nakasunod pala siya sa akin. Biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Nang maramdaman ko ang matipunong dibdib ng lalaki at ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ko upang hindi ako mawala ng balanse at matumba. Sa mahinahong boses ay sinabayan niya akong hindi ako maaaring lumabas ng bahay sa kadahilanang kapag may makakitang mga kauri nilang may naligaw sa tao sa kanilang lugar, tiyak may kalalagyan ako at hinding-hindi na ako makakabalik pa sa mundo ng mga tao. Mananatili ka muna dito habang naghanap pa kami ni Toro ng tiyempo para makabalik ka sa mundo ng mga tao. Mahinahong wika nito.
Kaagad akong lumayo ng bahagya sa lalaki at nagtanong kung paano ako nakakasiguro sa mga sinasabi niya. Hindi kita kilala at kung totoo mang nasa beringan ako, malamang sa malamang ay malabo akong makakalabas pa ng buhay dito. Nangihinang wika ko. Ako si Aris. Hindi ako masama gaya ng iniisip mo. Tulad sa mundo ng mga tao, hindi lahat ng mga naninirahan dito ay masama. May mabubuti ring nilalang at may masasama. Kung ayaw mo talagang maniwala, sumama ka sa akin. Presentang saad sa akin ang binata. Sasama? Bakit naman ako sasama sa iyo? At saan tayo pupunta? Hindi ba't ayaw mo nga akong palabasin dito dahil ang sabi mo, sa oras na may makakita sa akin sa labas ng bahay, tiyak katapusan ko na. Tinignan ako ni Ari sa malamlam na mga mata at nagwikang. May paraan umano siya para makalabas ako nang walang makakakita sa akin. Subalit lubhang delikado ang paraang naisip niya. Kaya hanggat maaari ay huwag akong lumayo sa tabi niya at sundin ko ang lahat ng sasabihin niya. Ipapakita ko sa iyo ang lugar na kinaroroonan mo. Nang sa ganun ay maniniwala ka na sa mga sinasabi ko. Aniya pa. Marami pa siyang mga bagay na ipinapaliwanag. Kaya naman hindi naglaon ay napanatag na ang loob ko. At umupo na uli sa mahabang upuang kinahigaan ko kanina. Habang iniintay ang oras kung kailan kami lalabas. Gaya ng sinasabi ng engkantong si Ares. Habang patuloy nga siya sa pagsasalita ay doon ko lamang natitigang maigi ang itsura niya. Kulay abo ang mga mata niya at wala siyang kanal sa ilong. Kung hindi mo siya tititigang maigi ay aakalain mong isa siyang normal na tao. Gwapo, matipuno, matikas ang pangangatawan na siyang pinapangarap ng mga kadalagahan. Sa isip-isip ko pa noon mga kaswang, kung hindi lang engkanto ang kaharap kong napakagwapong binata, hindi malabong magkakagusto ako sa kanya. Lumipas sa mga oras at sumapit na ang dapit hapon ay nakita kong suminyas na ang nilalang na si Toro. Sandaling nag-usap ang dalawa at hindi ko sila maintindihan. Maya-maya pa ay bumalik na si Aris sa tabi ko at may inaabot na napakalait na butong aakalain mong munggo. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin ko sa butong binigay niya. Ipinaliwanag niya naman sa aking ilagay ko umano iyon sa ilalim ng dila ko. Tiisin ko ang kaunting pait na malalasahan ko mula sa buto. Pero wag na wag kong lulunukin. Dahil sa oras na lunukin ko iyon ay makikita umano ako ng mga kauri nila. Wag din akong mataranta at wag na wag akong tumakbo. Hanggat nasa tabi niya ako ay pinapangako niyang ligtas ako makakabalik sa mundo ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit sa maiksing oras na nagkausap at nakilala ko ang binata ay nagtiwala kaagad ako sa kanya. Magaan ang loob ko na para bang matagal na kaming magkakilala. Mamayang gabi, tutulungan ka namin ni Toro na makabalik ng ligtas sa tirahan mo. Magtiwala ka lang. Seryosong wika niya at tinitigan ako na para bang may nais siyang sabihin. Sandali lang, Ares. Bakit mo ako tinutulungan? Kayong hindi tayo magkauri. Magkaiba ang mundo nating dalawa. Pero parang may pakiramdam akong nakita na kita noon. Hindi ko lang alam kung kailan at kung saan. Lakas na loob kong tanong sa binata. Tanging isang malamlam na makahulugang tingin lamang ang ipinakol sa akin ng binata. Ni isang tugon sa mga sinasabi ko ay wala akong narinig sa kanya. Sige na, kunin mo na to para makaalis na tayo. Wika niya pa. Kinuha ko na nga ang mga inaabot niyang buto
at sinunod ang bawat sinabi niya. Bago pa kami lumabas ng bahay nila, ay tinapunan ko na ng tingin ang buong paligid. Napakaganda ng bahay ni Ares. Maraming antigong kagamitan at halos lahat yata ng mga nakikita kong kagamitan ay mamahalin. Maging sa upuan at mesa at sa mga antigong nakadisplay sa malawak na bulwagan, ay masasabi kong mamahalin ang mga iyon. Malaki at malawak na ang bahay niya. Puro mamahalin ang mga kagamitan. Pero parang napakalungkot ng presensyang nararamdaman ko sa loob ng bahay niya. Sambit ko sa aking isipan. Saglit pa akong napapitlag nang hawakan ni Aris ang kamay ko at iginaya ng palabas ng bahay. Makaraan lang ang ilang minuto ay naglalakad na kami sa malawak na daanan. Nagpatiuna ng maglakad sa aming dalawa si Toro. Tahimik lang naman kaming dalawa ni Aris na nakasunod sa kaibigan nitong hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng nilalang. Pwede mo nang bitawan ang kamay ko. Mahinang wika ko sa binata. Tinapunan niya lang ako ng tingin sabay ngumiti ng pagkatamis-tamis at marahang pinisil ang kamay ko. Naanimoy nobyong nagpapakyot. Muli ay kumabog na naman ang dibdib ko, kaya inirapan ko siya para hindi niya mahalatang kinikilig ako sa ginagawa niyang aksyon. Ni minsan na hindi pa ako nagganobyo at ayaw ko pang magganobyo nun dahil wala pa sa isipan ko ang mga ganaong bagay. Pero ng mga oras na iyon ay para bang gusto kong baliin ang kasabihan kong magnonobyo lamang ako kapag nag-edad ako ng 20 mahigit. Napabuga na lamang ako ng malalim na hininga at hinayaan na lamang na magpatianod sa ginawa ng binata. Hindi ko na siya sinabihang bitawan ang kamay ko dahil baka sa oras na gawin niya iyon ay baka bumagsak ako sa lupa dahil sa ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng mga tuhod ko. Maya-maya pa, habang naglalakad kami ay nakita ko ang mga nagagandahan at naglalakihang gusali. Nasa tanang buhay ko ay noon ko pa lamang nakita. Marami kaming mga nakakasalubong na mga nagagandahang babaeng aakalain mong mga diyosa at anghel dahil sa taglay nilang kasuotan at aura. May mga lalaki ring mala-Adonis ang datingan. Patuloy lang kami sa paglalakad nang hindi ako napapansin ng mga nilalang na nakakasalubong namin. Tanging si Aris at si Toro lamang ang binabati at nginingitian ng mga iyon. Sa paglipas ng ilang minuto at tuluyan ng dumilim ang buong paligid, nagmadali na kaming maglakad. Narinig ko pang nagwika si Aris na dapat bago pumatak ang alauna ng madaling araw, ay makauwi na ako sa mundo ng mga tao. Dahil sa oras na hindi ako makakalabas sa kanilang lugar, panghabang buhay na akong tuluyang makukulong sa biringan. Bilisan na nating maglakad. Aniya pa at halos makaladkad na niya ako sa bilis ng paglalakad. Nang nakarating na kami sa lugar na wala nang nagtataas ang gusali at puro kakahuyan na lamang ang nakikita ko. Nang makarating na kami sa lugar na wala nang nagtataas ang gusali at puro kakahuyan na lamang ang nakikita ko, nagulat na lamang ako nang biglang may bumulusok ng kung ano at pabagsak iyong tumama sa lupa. Kaagad na napahinto kami at mabilis na iginawi ako ni Aris papunta sa likuran niya. Nung sinubukan kong sumilip mula sa kanyang likuran kung ano iyong bumulusok pabagsak sa lupa, langya, pati ba naman dito may aswang rin? Bulalas ko at hindi napigilan ang sarilit na patakip ng bibig nang maramdaman ko ang paggalaw ng butong nilagay ko sa ilalim ng dila ko. Hindi ko lubos akalaing may aswang din pala sa biringan. Mas lalo pa akong nasindak nang makita ko ang napakalapad na pakpak ng aswang at ang nakakapanghilakbot na wangis nito.
na kung isang ordinaryong tao lang ang makakakita, tiyak hihimatayin na sa sobrang takot o di naman kaya ay maihi sa salawan. Ilang sandali pa ay nagulat na lamang ako nang magwika ang nilalang na naamoy niyang may taong kasama sina Ares. Ibigay umano sa kanya upang sa ganun ay walang dadanak na dugo sa lupa. Isa kang hibang. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo makuha ang taong sinasabi mo. Matapang na tugon ni Ares. Sabay ikinumpas niya sa ere ang daliri. Matapos siyang maikumpas iyon ay nakita kong bigla na lamang sumugod ang kaibigan niyang si Toro sa aswang. Malinaw na malinaw kong nakikita ang pakikipagtagisan ni Toro sa aswang. Kaagad naman akong hinatak ni Ares at pagtakbo kaming lumayo sa naglalabang dalawang nilalang. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo ay mayroong malaking nilalang ang dumamba kay Ares, na naging dahilan kung kaya't nabitawan niya ang kamay ko at nawalan ako ng balansya at sumalampak sa lupa. Nang makita ko ni Ares na nakasalampak na sa lupa, ay nagbabaga ang mga mata niyang sinugod ang nilalang at walang pag-alinlangang pinagsasapak niya ito. Napatakip na lamang ako ng bibig nang makita kong bigla nang nag-iba ng wangi si Ares. At ang kaninang napakagwapong binata ay bigla na lamang naging isang malademonyong nilalang. Walang pag-alinlangang pinagsasapak niya ang aswang na sumugod sa kanya, hanggang sa nakita kong nalagutan na iyon ng hininga. Nang mapagtanto ni Ares na wala ng buhay ang aswang, ay tsaka pa lamang siya bumalik sa normal na kaanyuan. Matapos ay nilapitan niya ako at walang salisalitang muli kaming nagpatuloy sa paglalakad. Sa bilis ng aming paglalakad ay nagulat na lamang ako nang huminto kami sa isang napakalaking puno. Bigla kong naalala ang puno kung saan ako umikot dahil sa may nakita akong paslit bago ako nawala ng malay. Diretsuhin mo lang ang daanang iyan sa gilid ng puno, Lose. Huwag mo nang subukan pang lumingon uli kung gusto mong makauwi pa sa inyo. Wika niya sa malungkot na boses. Magsasalita na sana ako pero agaran na akong sinabihan ni Ares na bilisan ko na, bago pa man may makatunog pang ibang mga aswang na may tao sa kanilang lugar. Kung hindi ko pa umano bibilisan ay baka lapain na ako ng mga aswang na gutom sa karne ng mga tao. Natakot ako sa sinabi ni Ares, kaya dagli-dagli na akong naglakad palayo sa binata. Habang naglalakad ay marami akong mga katanungang gusto sanang itanong sa kanya. Subalit alam kong wala ng oras pa para sa mga ganong bagay. Hayaan na lamang ang panahon kung papahintulutan pa nitong magkita kaming muli ni Ares. At sa oras na mangyari iyon, ay doon ko na lamang itatanong sa kanya ang lahat. Nang makarating na nga ako sa puno ay bigla na lamang akong nawala ng ulirat. Nang magising ako ay nakita kong marami ng mga dahon-dahon ang nakalagay sa katawan ko. At nalalanghap ko ang amoy ng insenso. Kaagad akong napabalikwas ng bangon nang makita ko si Lola Ponciana. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Bakit maraming nakatapal na halamang gamot sa braso at binti ko? At bakit parang inoorasyonan niya yata ako? Nagulat naman ako nang sabihin niya sa akin, 3 araw na umano akong walang malay. Nakita niya lang raw akong nakahando sa isalupa noong hinanap niya ako nang nanguha kami ng halamang gamot. Ang akala niya raw kasi ay sumunod ako sa kanya noon. Pero noong lumingon siya ay wala na umano ako sa likuran niya. Nag-aalalang tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin. May napanaginipan ba raw akong kakaiba sa loob ng 3 araw na wala akong malay? Saglit na tumahimik ako at inaalala ang nangyari. Nang maalala ko na lahat, ay idinitalye ko kay Lola Ponciana isa-isa. Napa-sign of the cross na lang ang abuela ko matapos siyang marinig ang sinabi ko.
Anya, mabuti nilang ay may mabait na engkanto ang tumulong sa akin para makalabas sa beringan. Dahil kung wala ay baka tuluyan na akong makulong sa lugar na iyon. Labis-labis naman akong nagtataka dahil sa parang wala pang isang araw na naroroon ako sa beringan. Pero ang sabi ni Lola Ponciana ay 3 araw na akong walang malay. Natigil lamang ang isiping iyon nang sabihin sa akin ni Lola Ponciana na totoong may mga aswang sa beringan. May lugar din doon na purong mga aswang ang nakatira. Masasabi niyang malalakas rin ang mga aswang sa beringan dahil kalahating aswang at kalahating engkanto ang mga iyon. Sa susunod, hindi na kita isasama pang maghanap ng mga halamang gamot at baka pagkainteresan ka uli ng mga engkanto. Maligaw ka na naman at mapunta sa beringan. Nag-aalalang wika ng abuela ko. Hindi na ako umimik pa dahil sumagi sa aking isipan ng binatang sa maiksing oras na magkasama kami ay tumatak siya sa aking isipan at puso. Nakakaramdam ako ng lungkot habang iniisip siya. Sana makita ko uli siya. Hiling ko ng isang gabing nakatanaw ako sa labas ng bintana at umaasang muli kaming magkita ng binata. Subalit alam kong kailanman ay malabong mangyari ang gusto ko dahil magkaiba kami. Isipin ko na lamang na isang panaginip lamang ang nangyari at ang pagkikita namin ni Aris. Ngunit magkagayon pa man, lumipas ang mahabang panahon ay hindi ko na muling nakita pa ang binatang unang nagpatibok ng aking puso. Grabe, hindi pala tumibok yung puso niya nung iniluwa siya. Ngunit magkagayon pa man ay isa ang karanasan kong iyon nang hindi ko makakalimutan kailanman, Sir Casper. Hindi man masyadong nakakatakot ang karanasan kong ito, pero sana ay nagustuhan ninyo. Dito ko na lang tatapusin ang aking kwentong minsang naligaw sa beringan. Muli, maraming salamat po. At iyon po ang kwento ni Lula Luce, mga kaswang. Hanggang dito na lang po at tapos na. Muli, ako po si Eunice ng Samar. Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper. Ako po si Darin. Ang kwentang ito ay tunay kong karanasan nang mapadpad kaming magkakaibigan sa isang dalampasigan. Nang mga panahong ito ay nagkayayaan kami na gumala. Ito ay dahil naka-leave kami sa trabaho. Kaya naman may panahon na kaming mamasyal. At dahil nakabakasyon nga kami, sinulit namin ang pagkakataon na iyon. Sa isang liblib na probinsya kami nagtungo. Gusto kasi naming magbabarkada na puntahan yung lugar na hindi pa namin nabibisita. Mabuti na lamang ay may kotse ang isa sa mga kaibigan ko, kaya hindi na namin problema ang transportasyon. Siya nga po pala, yung probinsya namin ay sa Visayas rin, ngunit may pupuntahan pa kami na mas liblib pa. Bagamat dinarayo naman ng mga tao ang lugar na iyon, puno pa rin ng kwento at mga sabi-sabi ng mga matatanda. Ang iba pa nga ay sinasabing kapag pumunta raw roon ay magbabago na ang ugali sa oras na makihalubilo sa mga lokal na nakatira roon. Pagbalik raw ng kung sino man ang bumisita roon ay nababaliw na. Gaya na lamang ng nangyari kay Mang Andres. Si Mang Andres ay taga sa aming baryo. Isa siyang mabuting padre di pamilya. Natutustusan naman niya ang 3 anak ng dahil sa kanyang kasipagan. Pero kahit ganon ay hindi pa rin mapigil-pigilan ang pag-iinom nito. At hindi kalaunan ay biglang nabaliw. Napatay nito ang asawa at hindi kalaunan ay kinain niya ang sariwang laman nito. Kaya ngayon si Mang Andres ay nakakulong na sa mental hospital. At dito nabuo ang kaaka na kaya nabaliw si Mang Andres ay nagtungo ito sa lugar na iniiwasan.
Habang kinikwento ko iyon sa tatlo kong kaibigan, habang nasa kotse na kami at pumupunta sa lugar na iyon, biglang nagsalita si Alfred. Ha! Pati ikaw naniniwala doon. Ano ka matanda? Para maniwala sa mga pamahiin na yan. Paniniwala lang yan ng mga walang pinag-aralan eh. Tandaan mo Darin, nakapagtapos ka sa kolehiyo. Bigla namang natawa si Joshua. Aba, baka old school lang si paring Darin. Oo nga, hindi naman totoo yun eh. At balita ko nga mga pare, maraming magagandang babae roon at mga sexy pa. Siguradong mag-i-enjoy tayo roon. Sabat naman ni McCoy. Natawa na lang ako ng palihim na mga sandaling iyon. Sa totoo lang ay hindi naman talaga ako naniniwala sa mga kwentong iyon. Nabanggit ko lang dahil bigla kong naalala ang mga usap-usapan. Samantala, malayo-layo pa naman ang aming biyahe. At dahil dito, naisipan mo na namin kumain sa restaurant. Tanghaling tapat na kasi noon at ako ang naunang natapos kumain. Kukupad-kupad kasi ang mga kasama ko. Isipan ko na bumili ng yawse, kaya naman, nagpaalam muna ako sa tatlo na lalabas na muna. Kaso, parang hindi ako naririnig eh. Abala kasi sila sa pakikipagtsikahan sa mga waitress roon. Palibhasa ay magaganda ang mga ito. Mukhang nag-uunahan pa sa panliligaw, kaya naman napailing na lamang ako. Tuloy-tuloy na akong lumabas sa restaurant na iyon. Napakaswerte ko naman dahil meron kaagad akong nakita roon na tindahan. Kaso nga lang ay kailangan pang tumawid. Dahil dito ay tumawid nga ako roon para bumili. Ang pangalan ng tindahan ay Akari Store. Agad naman akong bumili ng mga candy at syempre yung sigarilyo. Nang iabot naman sa akin ng babae ang binili ko, napansin ko na maganda pala ito. Dahil dito, napangiti na lamang ako. Sa loob-loob ko, dito muna ako tatambay habang pinagmamasdan ang itsura ng babae. Kung ang tatlo kong kasama ay abala sa mga waitress, ako naman ay abala sa tendera. Maya-maya pa, nagulat ako nang bigla akong kausapin ng babae. Dito ko nalaman na maganda pala ang boses nito. Bagay na bagay sa maamo niyang muka. At ganito ang boses niya. Sir, may paninday na ba kayo? Joke lang. Sir, may panindi na ba kayo? Meron ditong lighter ah. Medyo napahiya pa nga ako ng sandaling iyon. Tingin ko, dayo ka lang dito at hindi pa ito yung destinasyon mo. Hindi man sa pagiging feeling close pero pwede bang malaman kung saan kayo pupunta? Oo naman, walang problema. Ano nga bang pangalan mo? Ako si Darin. Pagpapakilala ko sa kanya habang nagsisindi ng yose sa sarili kong lighter. Medyo hindi ko natugunan ng sagot ang tanong niya. Pero pagkatapos noon ay binanggit ko rin naman sa kanya kung saan kami pupunta. Bahagya namang nanlaki ang mga mata nito at nagpakilala ito sa pangalan na Akari. Siya pala ang nagmamay-ari ng tindahan. Mukhang delikado yung pupuntahan mo ha. May mga tao roon na mayroong malalalim na sekreto eh. Wika ni Akari. Kung ganoon, naniniwala ka rin pala sa mga ganoong bagay, gaya ng mga matatanda. Kung sa bagay, iyan naman talaga ang type ko sa isang babae. Ang old school at conservative. Ayoko ng mga babaeng liberated. Mariing umiling si Akari at nagsabing, hindi, totoo ang mga sinasabi ko Darin. Yung ate ko na mismo at mga barkada niya ang muntik ng biktimahin ng mga aswang roon sa beach na iyon. Kukonti lang ang mga bumibisita roon dahil sa mga kakaibang nilalang. Oo, naniniwala na ako sa iyo Akari. Pero kung may aswang nga talaga, hindi ba dapat takot sila sa tubig alat? Malapit sa dagat eh. Iyon ay dahil sanay na sila sa mga ganong bagay.
Mukhang hindi na nga talaga kita mapipigilan pa. Pagpapaalam mo na saglit sa akin ni Akari at maya-maya bumalik na rin ito. May dala-dala ito na parang keychain na may nakasulat na parang Chinese. Ano ba ang bagay na iyan? Keychain ba yan? Hindi ko maintindihan ang mga nakasulat eh. Incheck ba yan? Dahil sa klase ng tanong ko ay natawa ang dalaga. Hindi iyan Chinese. Japanese iyan. Maikling dasal ang nakasulat dyan para sa proteksyon ng kung sino man ang hawak. Isa itong uri ng umamori o sa Tagalog ay anting-anting. Nabili pa ito ni Mama sa Sento Shrine sa Osaka. Oo, parang keychain nga ito. Sinasabit ito sa bag, binubulsa o kahit ipitin sa pitaka. Pangontra iyan laban sa mga masasamang elemento. Ganun pala. Half Japanese ka ba? Kaya pala napakaganda mo at ganyan ang pangalan mo. Napatango naman si Akari at inabot sa akin ang umamore. Sa loob-loob ko ay tatanggapin ko na lamang. Wala naman kasing masama kung gagawin ko iyon. Medyo naniniwala na rin naman ako baka totoo nga ang sinasabi ng matatanda. Pero napagpasya na naming magbabarkada na magtungo na roon. Uli na ang lahat para umatras at isa pa ay hindi sila naniniwala sa mga ganaong nilalang. Baka tawagin pa nga nila akong bakla kapag umatras ako. Gusto ko rin kasing mapatunayan kung totoo nga ba talaga. Maya-maya pa, mayroon namang inabot sa akin si Akari na isang habak. Ayon sa kanya, naorasyonan na raw ang habak na iyon ng kanyang manggagamot na ama. Pinoy ang kanyang ama ngunit negosyante rin. Samantalang ang kanyang ina ay isang Haponesa. Hindi nagtagal, napansin ko na lumabas ng 3 kong mga kasama sa nasabing restaurant. Nang makita ko ang mga ito ay nilapitan nila ako. Bigla naman akong nginitian ni Joshua sabay sabing, abala rin raw pala ako sa pakikipag-usap sa napakagandang chicks. Maya-maya pa, niyaya na nila akong sumakay na sa kotse. Dahil dito ay nagpaalam na ako kay Akari. Bumili pa nga ako sa kanya ng 5 beer. Ang sabi pa niya nga sa akin kapag tapos na kami roon ay dumaan raw uli ako sa kanya. Para naman malaman niya kung ligtas ba raw ako. Kaya naman sumagot ako sa kanya na walang problema. Hindi ko naman akalain na maririnig ito ni Alfred na biglang umakbay sa akin ang tagbiro ng hindi ko raw sinabi sa kanila na meron na pala akong girlfriend na nag-aalala sa akin. Natawa ako at tumugon ng huwag bigyan ng kahulugan iyon. Dahil may dahilan kasi siya, kaya ito nag-aalala. Mabuti na lang hindi na ito nag-uusisa pa kung ano ang tinutukoy kong dahilan. Dali-dali na kaming sumakay ng kotse. At dahil sa haba ng biyahe Sir Casper, nakatulog ako ng sandaling iyon. Pero nanaginip ako ng masama. Habang nasa gitna raw ako ng kakahuyan, biglang may lumitaw na isang napakapangit na nilalang. Pero kahit anong liksi ang gawin ko ay malapit pa rin akong abutan ng nilalang. Paano ba naman kasi? Lumulundag-lundag ito na parang isang palaka. At dahil sa bilis nito, hindi nagtagal ay na-corner ako. Wala na raw akong matatakasan pa at kitang-kita ko ang malademonyo nitong kaanyuan. Nagising na lamang ako mula sa masamang panaginip nang may yumugyog sa akin. At sa pagmulat ko ng mga mata ay si Makoy pala ang may gawa nito. Ang sabi niya, naroroon na raw kami. Walang iba kundi sa destinasyon namin. At kahit pupungas-pungas pa ako, lumabas ako ng kotse at pinagmasdan ang buong kapaligiran. Dito ko napagtanto na hindi pala ito beach dahil walang nagmamay-ari o nagbabantay. Pwede kayong pumasok roon nang walang binabayaran sa entrance dahil wala namang gate. Pero hindi ko maitatanggi na napakaganda ng lugar, napakapino ng buhangin, napakalawak ng dalampasigan, at lalong napakalinaw ng dagat.
Para nga kaming nakarating sa Coron, Palawan. Dahil mapaghahambing talaga ang ganda ng dagat. Oo, minsan na rin kami nakapagbakasyon doon. Bukod pa roon ay mahangin. Dahil magdadapit hapon na rin ang oras na iyon. Napakagandang pagmasdan ang kulay dugong kalangitan at pati na rin ang araw. Maya-maya pa, nagsabi si Alfred na maglakad-lakad raw kami dahil napakalawak naman raw ng dalampasigan. Para naman ma-enjoy namin ang bawat sandali na naroroon kami. Isa-isa naming tinanggal ang suot na sapatos para madama namin kung gaano kapino ang buhangin. Namangha naman kami ng matapakan na ito. Sa sobrang pinungan ito, para kaming tumatapak sa bulak. Marami ring mga umang ang nagsisilakaran sa buhangin. Sa aming paglalakad, napansin ko na may mga kubo sa gilid ng dalampasigan. Parang may mga tao roon, Sir Caspar. Pero hindi mo iisiping may nakatira dahil sa nakasara ang mga bintana. Wala ring maririnig na ingay na galing sa mga tao. Sir Caspar, may dala naman kaming tent noon. Pero naisipan ni Alfred na pasukin ang isa sa mga kubo roon para may mapaghingaan kami ng maayos mamaya. Kumbaga susuroyin niya lamang kung pwede bang manatili roon. Pero agad ko siyang pinigilan nang makarinig kami ng pag-ubo ng isang matandang babae. Dito namin napagtanto na mayroon ngang nakatira sa bawat kubo na naroroon. Sa hindi malamang dahilan nang marinig ko ang pag-ubo na iyon, ay bigla akong kinilabutan. Dahil dito, niyaya ko na sila na bumalik na sa lugar na kung saan nakaparada malapit ang aming sasakyan. Pumayag naman ang mga ito. Hindi nagtagal, nakabalik na kami sa dalampasigan na kung saan ay walang mga bahay. Nagtulungan pa nga kami sa paglatag ng tent. Nang sa ganun ay maya-maya ay makapagtampisaw na kami sa dagat. Pagkatapos nga namin doon, yun nga, nag-swimming na kami. Masayang-masaya nga ako ng mga sandaling iyon dahil noon lang uli ako nakababad sa tubig alat. Yung last na swimming ko kasi ay binatilyo pa lamang ako. Doon ko napagtanto na naging sobrang busy pala ako sa buhay. At ngayon lang uli nakapagbakasyon. Siya nga pala, yung bigay ni Akari na anting-anting ay nasa tent iyon at nakalagay sa loob ng bag. Hindi nagtagal napansin ko na lumubog na ang araw. Pagamat wala na ang araw ay hindi pa naman gaanong kadiliman sa buong paligid. Nang tumingala ako sa kalangitan, napansin ko na nagsisilabasan na ang mga panggabing ibon. Nakakatuwa silang pagmasdan, Sir Caspar, dahil para silang tao na nagpupulong-pulong para sa isang mahalagang usapin. Maya-maya pa ay nagulantang ako sa aking nakita. Paano ba naman kasi? Sa mga ibon na iyon ay may humalo na kakaibang nilalang. Hugis tao ito. May malapad na mga pakpak at kalahati lamang ang katawan. Itinuro ko pa iyon sa mga kasama ko at sinabi kong baka aswang iyon. Pero ang ipinagtataka ko ay bigla na lamang itong nawala. Kaya ang siste ay pinagtawanan ako ng 3 mokong. Sinabi nila na wala naman raw at baka nababaliw na raw ako. Hindi ko naman alam kung papaano nangyari iyon. Pero umahon na ako sa tubig dahil kakaiba na talaga ang nararamdaman kong takot. Agad akong nagpatuyo ng katawan at nagpalit ng brief. Nagtataka nga ako kung bakit kahit na natatakot ako ay nakatayo pa rin si Manoy. Nang maisuot ko na ang brief, ay nagsuot na rin ako ng short at saka nagsando. Dito ko na rin naisipan na ilabas ang umamore. Samantalang yung habak ay isininturon ko na sa bewang ko. Napagpasyahan ko na magbasa na lamang ng libro habang hinihintay ang mga kaibigan ko. Hanggang sa biglang sumagi sa isipan ko si Akari. Medyo kinilig pa nga ako nang maalala siya. Pero nang sandaling iyon dahil napagtanto ko na tama nga ang inihayag niya. Totoo nga ang mga aswang. 1 oras akong naghintay sa kanilang pagbabalik, Sir Caspar.
Hanggang sa pumasok na rin sa loob ng tent sina Joshua at Alfred. Natanong ko pa nga sa kanila kung nasaan si McCoy. Ang sabi naman ay nasa labas raw at nag-iihaw ng isda. Kanina raw kasi ay nangbingwit sila ng isda. Nakahuli naman sila ng 5 isda at parehong nasa medium size. Tamang-tama raw dahil makakarami kami ng kain, lalo na't may baon naman kaming mga kanin. Dahil sa sinabi nila ay bigla akong natakam at saka ako napalabas ng tent. Gusto ko kasing makita kung paano ito ihawin ni McCoy. Napagmasdan ko nga na malalaki ang kanilang mga huli. Nabiro ko pa nga siya sa pagsasabing akala ko ba ay may magandang babae sa lugar na ito. Wala naman pala. Ang sagot niya naman ay nabanggit niya lamang raw iyon para matuloy kami. Natawa ako at nagsabing wag akong itulad sa kanila dahil hindi naman ako babaero. Sir Casper, madilim na ng mga sandaling iyon. Kaya naman binuksan ko na ang flashlight nang sa ganun ay mas makita namin ang kanyang iniihaw. Maya-maya pa, may napansin kaming isang babae na naglalakad sa buhanginan. Inilawan ko pa iyong tao na iyon at ganun na lang ang pamimilog ng aming mga mata. Paano ba naman kasi? Nakahubot-hubad pala ang babae at may napakaganda itong pangangatawan. Nasabi pa nga ni McCoy na baka katutubo ang mga nakatira sa lugar dahil wala itong pakialam kung wala itong suot na damit. Napagmasdan ko pa nga kung paano matakam si McCoy sa babaeng iyon. Pero ako, iba yung nararamdaman ko. Para kasing nakakaramdam ako ng takot. Lalo na't may daladalang langis ang dalaga. Hindi nagtagal nagpahid na ito ng langis sa katawan. Talagang wala itong pakialam kung pinagmamasdan man namin siya. Lumabas na rin sina Alfred at Joshua. Maging ang mga ito ay naglalaway nang makita ang hubad na katawan ng babae. Pero Sir Casper, pare-parehong nag-ibang timpla ng aming itsura. Nang mapansin na sa bawat pagpahid ng babae ng langis sa kanyang balat, ay nag-iiba ang kulay nito. Kung yung dati ay napakakinis ng kotes, pero unti-unti na itong nagiging kulay itim. At sa maniwala man kayo o sa hindi makakaswang, nagbago rin ang korte ng katawan nito. May pagkakahawig sa limaw ngunit payat ang katawan. Ang mahabang buhok nito ay naging puti na parang matanda. Bumalasik rin ang itsura. Dahil sa takot, agad na kaming nagsipasukan sa tent. Naiwan pa nga namin ang iniihaw. Natanong ni Alfred kung anong nilalang iyon. Tuloy ay nabatukan siya ni Joshua at sinabing walang iba, kundi ang aswang. Ako naman, para makasiguro ay sinubukan kong sumilip sa labas. Binuksan ko lamang ang zipper ng tent. Nagulat na lamang ako nang makitang marami sila sa labas at titig na titig sa kinaroroonan namin. Pero ang hindi ko lang maipaliwanag, Sir Casper, kung bakit hindi sila makalapit-lapit sa amin. Siguro, iyon ay dahil sa umamuri na bigay sa akin ni Akari. Kaya naman para hindi talaga makalapit ang mga ito, isinabit ko ito sa labas ng tent. Nanginginig pa rin sa takot ang mga kasama ko sa loob. At dahil kampante ako ay saglit akong lumabas. Kinuha ko yung mga inihaw. Tamang-tama naman dahil lutong-luto na ang mga ito. Nasilayan ko naman na papalapit sa akin ang mga nilalang. Pero urong-sulong sila dahil sa anting-anting na nakasabit sa akin. Dito ko napatunayan na mabisa pala yung bigay ni Akari. At syempre, kaya hindi rin ito makalapit-lapit ay dahil sa may suot akong habak sa bewang. Mabuti na lamang ay may six-pack abs pa ako ng mga panahong iyon. Maliit pa ang balakang ko kaya kasyang-kasya ang habak. Kaagad ko namang nakuha yung mga inihaw. Natanong pa nga ako ni McCoy kung paano ko iyon nagawa. Ang sagot ko ay, dahil sa bigay ng tendera na nakausap ko kanina. Kako, may binigay siya sa akin na 2 amulet. Kaya naman doon na napanatag ang loob ng mga kasama ko. Niyaya ko pa sila na kumain, kaya naman kahit nininervous pa rin sila, ay pinilit nilang kumain
Binigyan ko pa sila ng tig-iisang canber. Hindi nagtagal, bigla kaming natigilan sa aming pagsubo. Paano ba naman kasi? Nakarinig kami ng pagpalahaw ng isang lalaki. Kung papapakinggan, parang kinakatay ito ng buhay. Nagkatinginan pa nga kami ng mga oras na iyon at nagturoan kung sino ang unang sisilip. Hanggang sa napagpasyahan ni Joshua na siya na lang raw. Curious na raw kasi siya kung ano iyon. Sumilip nga siya, Sir Casper. Pero saglit lamang iyon dahil kaagad siyang pumasok. Nang tignan namin ang kanyang itsura, nasilayan namin na putlang-putla siya. Namimilog ang mga mata na para bang nakakita ng sobrang nakakatakot. Hindi nagtagal ay bigla itong nagsuka ng nagsuka at nahimatay. Agad namang rumesponde sina Alfred at McCoy. Pinapaypayan si Joshua para magkamalay ito. Ako naman na nakukuryos rin, sinilip ko na rin kung ano ang meron sa labas maliban sa mga nilalang. Halos panawan naman ako ng ulirat sa aking nakita. Kaya inalis ko na ang pagkakasilip at muling siniper ang tent. Nagsuka rin ako sa mga oras na iyon dahil hindi ko talaga kinaya ang mga nakita. Natanong pa nga ako ng dalawa kung anong meron. Kung bakit ganun na lamang raw ang aming reaksyon ni Joshua na noon ay nagkakamalay na. Natanong rin nila kung sino ang sumigaw. Sinabi ko na lamang sa kanila na wag silang sisilip kung mahina ang kanilang mga sikmura. Kahit hindi nila eksaktong nalaman ang naganap, naramdaman naman nila ang takot sa pinapahiwatig ko. Samantala, hindi na nasundan pa ang kababalagan na iyon. Kaya naman, nagpalipas na lamang kami sa loob ng tent. Nang umaga na ay kaagad na kaming nag-alsa balutan. Mabuti na lamang ay wala na ang mga nilalang. Nakita pa nga namin ni Joshua ang kunting bakas ng dugo sa buhanginan. At kami nagkatinginan. Nang mailigpit na namin ang aming mga gamit ay sumakay na kami sa sasakyan. Noong makarating na kami sa tindahan ni Akari ay bumaba ako at nagpakita sa kanya. Tuwang-tuwa naman siya dahil sa ligtas raw kami. Lalong-lalo raw ako. Malaking tulong raw talaga ang amulet. Nagpasalamat naman ako sa kanya at sinabing totoo nga na may mga aswang roon. Iba't ibang uri pa nga. Bago pa nga kami nagpaalam sa isa't isa, hiningi ko ang telephone number niya. Nakaagad naman niyang binigay. Sir Casper, hindi na kami bumalik sa lugar na iyon dahil sa pobya na aming naranasang magbabarkada. At simula nun ay nagtatawagan na kami ni Akari at sa bandang huli ay nagkatuluyan kami bilang mangnobyo at magnobya. Tanggap ako ng kanyang mga magulang, kaya nauwi kami sa kasalan. Ngayon 3 na ang aming anak at hindi ko pa rin makakalimutan ang lalaking naging biktima ng mga aswang. Bago ko po sasabihin kung anong nangyari ay pasintabi po sa lahat ng kumakain. Tapusin niyo muna, okay lang sa mga nagkakape. Pampalakas ng loob yan. Halos mapugot na kasi ang kanyang ulo mula sa leeg at wakwak pa ang katawan habang siya ay pinagsasaluhan ng mga gutom na nilalang. Yun lang. Hanggang dito na lamang po ang kwento at lubos na gumagalang. Darin ng Visayas.